Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stockplay. At muli po tayo mag-update kahit may bagyo guys. So, mag-start na tayo, no? And sa first video na to, itatakil natin yung mga top trending stocks ngayong araw na to. Ayan. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel and pa-press na rin po yung notification bell para palagi po kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan, start na tayo. Medyo walang patid pa rin kasi ulan dito eh. Ayan, sa Nueva Ecija. Ewan ko lang sa iba, pero sa Manila mahangin daw eh. So, siguro medyo umuulan-ulan din. So, kamusta na kayo? I hope na tayo. Okay lang tayo guys lahat. Ayan. So, unahin natin tong MAC. Kaya na ba nangyari? So, for now, medyo humahaba na yung week dito, guys. Okay. Since di pa naman kasi talaga close to eh. Yung sa area na to, no? Yung mismong candlestick na to, guys. Ayan. Kaya, still, i-monitor pa din natin to, no? And okay, from here sa weekly chart natin, of course wala pa rin dito na pullback, no? So yun yung natin dito eh. Tinitingnan natin. So ngayon, based dito medyo namumula na, ayun no. So speaking of support, ang pinakamalapit kasi ito eh. 7.1, 7.05. Ayan, sa may loob ng green box na to. No? So, unless na lang kung hindi mag-hold dyan. So, pwedeng mapunta rito. 6.55. Ayan, somewhere here sa area na to. Okay, ayan, kasi medyo, ayun of course, nakabaloktot na. Ayan, so tingnan natin kung gaano kalalim to. Tapos, of course, pagyari niyan, bounce play. So, it's either dito yan, sa 7 or dito. 6.55 eh. Ayan. Next natin, ASEN. Let's check first weekly chart. So, ngayon, for ASEN, nalaglag. Okay, so hindi na nag-gold sa may 5. Yung closing niya 4.84. Kung mag-extend tayo guys ng dito, support. So ito siya. Ayan. So right now, yan po siya. I-check natin yung niya. Yung mismo structure. So the question is, okay pa ba? For me, I think still okay pa rin. Kasi etong na to, etong breakout na to before, so pwede nating yan eh, sabihin na fake breakout. So, i-imagine natin na wala yan. So, it means, yung kanyang dito, pattern, is still intact. O, diba? O, ayan. So, yun nga lang, dapat makarecover. At hindi na bumalik dito sa baba, 4.36 below. So, medyo hindi maganda yun. Kasi, once na mangyari yun, guys, medyo matatagalan yung recovery na to. Ayan. So far, for me, okay pa rin yan. Or even kahit mag-dip pa ng konti. Still goods. Of course, wag lang didire-diretso pa baba. So, we need a bounce here. Bounce play. Since support to. Pero, the last time na nag-rate sa may 200 nung pagka-breakout tas pullback, ayun sa 200 day. So, breakout then, of course, throwback dito. So, almost twice kasi eto hindi naman gano'n nag-touch. Ayan. Pero
almost close, ano, ay sa may 200. So just in case na ano yun, paulit yung retest sa 200, pwede mag-dip to as low as 4.64. Ayan. So far naman kasi yung ano natin, yung price is still above sa 200-day moving average. Okay. Ayan. So, let's see. MRC next. Check. Muulan pa rin guys dito. Grabe. Mukhang babaha. Di ata ako makakawing Manila eh. Ayan, baka kasi baha-baha din yung dadaan. Ayan, pero tignan natin kasi baka sa ano pa naman ako makauwi. Sunday pa siguro. This coming Sunday. So far for MRC. So almost na-hit na yung sinabi nating support, ano, 0.9, 0.91. Closing niya 0.93. So for now, let's observe muna first because fresh start pa lang to eh. So, of course, meron pang ibabagsak to. Sa tingin ko guys ayun kasi, fresh crossover pa lang, which is bearish na. Why? Because, nasa weekly chart tayo. Medyo, ano yan, kumbaga, medyo nakaka-alarm guys, no? Ayan. So, yung support, of course, dito yan, 0.91, 0.9. At kung hindi mag-hold dyan guys, so ang next possible stop natin, maybe dito na sa 0.85. So yung 0.85 somewhere here. Yan sa area na to. Okay, tas yung third ito na. 0.78. Ayan, no? Ayan, kasi nalaglag na sa may yan eh. Sa may taas ng 200 day. Okay. So, typical to nangyayari pag retest sa 200 day. So, twice nag-retest pero failed parehas. Ayan. So, tingnan natin. Just in case naman na magkaroon ng bounce play. Of course, possible ulit to mag-retest dun sa may 200. No? Ayan. Next natin, MEG. Let's check. MEG guys. So, for me, ito medyo ano rin to eh. Delicates din to because yun nga, nasa resistance. Okay. So, hindi na gano rito. Walang rejection guys. So, medyo dito na-reject na konti. Nagpa-baby lang eh. Okay, tapos, boom. Solid rally. Kaya for this one, ano lang kumbaga, chill lang tayo dito for MEG since malapit to sa resistance, no? So just in case pwedeng bumalik to sa 2.2 eh. Ayan yung closing niya, 2.32, no? Sa daily chart, so tingnan natin magkakaroon ba ng possible extension. Let's see. Ayan. Pero for now, may nakita na tayong divergence dito. Lower high tapos higher high dito. Higher high, no? So, kung mag-extend pa na isa, baka ma-hit pa to. 2.48 na kasi yung next. 2.5, no? Ayan. So, just in case lang na mag-ano pa to. Mag-extend. Ayan. Pero, baka maging divergence din to eh. Just in case lang. Pero yung ano natin dito talaga, yung target natin, ito, yung support 2.2 sa may loob ng green box. Dito sa area na yan. Next po natin, SGP. For SGP, tamang chill lang tayo dito guys. Habang umuulan, nagre-record tayo. Of course, yung resistance nasa G's eh. Yung support dito 9.1. Okay, so overall
For SGP, yes, ibang trend na to guys. So sa malamang accumulation phase na to. Okay, ayan o. Okay, tapos we have here, ayan, pullback, tapos medyo nagsa-sideways na rito guys. Okay, so yung pinaka-confirmation na to para maging bullish yung chart, dapat makapanik sa 11. So for now, 9.54, pwede pa malaglag yan hanggang dito sa may support 9.15, no? Sa daily chart, check natin yung 200-day moving average, may confluence doon sa may support. So saan yun? Dito yun guys, ayan, sa may 9.1, 9.0 9.08, ayan. So of course still pasok pa rin naman dun sa may sinabi natin, 9.15. Ayan, so basta lang, kumbaga malapit lang dun or nasa loob ng green box. Last but not the least, for the first video, SPNEC. Okay, so sa weekly, for me, iwas muna dito guys. So bakit? Because of this. So pagka mga anong ganyan medyo ano yan, kumbaga matagal makarecover guys, diba? Ayan, so kung titingnan natin, so maybe if mag-hold baka sa next year pa to ayan, kung mag-hold sa taas ng 1, okay, tas mag-ano lang dito, magpa-bounce lang siyang ganyan, sa malamang sa next year pa to. Ayan, masama pa dyan kung malaglag below 1, mas matagal makaka-recover. Ayan, so sa natin, sa daily chart, check natin. Ayan. So for now kasi medyo gumaganda naman yung niya, yung structure. So yun nga lang ang concern natin dito, yun nga, itong trend line na to, no? So yun po yung concern natin for this one. Since nasa taas ng 200-day yung price, of course medyo safe, but not safe at all. Ayan, kasi before same din yung nangyari. Ayun okay, tas nalaglag lang dito, diba? Ayan, kaya sa na to, hindi pa to safe hanggat hindi po siya nagbe-breakout sa may trend line na sinabi natin. Ayan, so kitang-kita naman na ayun for SPNEC to. Ayan, so I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.